O mga kababayan, narito na. Matapos masipa sa pwesto si Torre mga kababayan, narito ang interview kay Mayor Baste Duterte, ang mortal na kaaway ni Torre. Pakinggan nyo po mga kababayan anong reaction ni Baste sa pagkakasibak ni Torre sa pwesto. Paano aran niyo po? Si Diwata, nabanggit ko sa kanya. Si Diwata? Hindi ko nabanggit. So yun? Dali, wala rin naman talaga ang pakialam na sa tao na yan. Oh, walang paki si Baste mga kababayan kay Diwata Torre. Pagkakasibak. Pero kami masaya, in fairness mga kababayan, masaya. Hindi sa masaya dahil naparusahan si Torre mga kababayan. Bonus na lang yun. Bonus na lang. Pero masaya tayo para sa PNP talaga mga kababayan. Na ibalik talaga ang dangal ng PNP dahil dyan sa kawalang hiyaan ni Torre. Mukha ni Torre nakakaladkad ang buong PNP. Eto mga kababayan, mukhang babalik na ang dangal ng PNP nito. Mayor, walang tinanggal paki po si Baste. General Torre as PNP chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, diversionary tactic ba ito ng administrasyon? Or... Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero hindi enough yan na ma-divert mga kababayan. For a while, madadivert for a while. Pero yung talagang gusot ng administrasyon, walang diversionary tactic mga kababayan ang mangyayari na ano. Baka kasapaw niyan. Hindi ko talaga alam. Pero, Ilipat lang siya sa ibang departamento. no, hindi talaga. Kasi, kung naging chief PNP ka na, tingin ko, demoted talaga siya. Demoted. Kahit ilagay sa NBI mga kababayan, demoted. Ang bagay na paglagyan dyan si Torre sa hawla. Sa Manila Zoo mga kababayan, bagay siya dun. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position like CID, NBI. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal. Matatanggalan pa siguro ng star kapag hindi re-retire mga kababayan. Mapipilitan niya mag-retire. Dahil isa lang ang pwedeng mayroon daw 4-star mga kababayan Ang PNP chief lamang. Hindi na siya PNP chief. Kung hindi siya mga kababayan magre-retire, baka ma-demote. Makaltasan ba siya ng isang star mga kababayan? Kawawa. Sorry, Mau. Conflict talaga na nangyari dyan. Nag-conflict talaga. Conflict yan. Ipal Sa ugali pa lang mga kababayan, unang-una pa lang, alam na natin magkagulo-gulo yan dahil parehong mga bida-bida. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit sa tinanggal. So, Anong tingin niyo po sa kapalit si General Tate? hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Do not know these people. kilala. Mayor Pastel. But for sure, kung may papalit man na chief PNP dyan, may talaga yan. May O taga Ilocos. Somehow may connection sa kanila mga kababayan. May connection kay Aimee. Si Aimee nag-appoint niyan bilang daw doon sa Ilocos mga kababayan. order talaga yan na punteryahin tayo. Sana hindi, no? Kung ganon mga kababayan, another war. Ay, walang katapusan. Naman lagi Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing tarantaduhan against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senator sana Bato, nga hindi galit siya kay General Torre pero naawa siya. Buladas lang ni Bato. Maniwala ka naman. Yung awa-awaan ni Bato, it's a form of mga kababayan, pangungot niya. Kawawa naman ganyan. 'Di ba? Kapag mayroong mga kababayan nadadapa na kalaban mo. Kawawa naman. Kinukot niya lang ni Bato 'yun. Dahil Alam bakit yung statement na gano'n. Politiko rin naman siya, so bahala sa sinabi niya. Buladas. Pero sa akin, immaterial yung kay Torre, tapos na yung lahat So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya. Pero pinagtatawan na natin si Torre mga kababayan. Ewan lang natin kung magkano ang naibulsan niyan. Yung sa mga mission niya. Grabe. Bongga ang bagoong Pilipinas mga kababayan Hindi pa rin yan zero mga kababayan. Buhay unggoy na mangkiking. Buhay mangkiking yan mga kababayan. Pagkatapos sinundan lang natin ang sabi ni Baste Sabi ni Baste unggoy di monkey. Monkey ang English. Tapos na, yung tatay ko nandyan na sa ISIS. Wala na, immaterial. Mayor Baste, do you think that Kahit pa gilingin yan ng pinong-pino mga kababayan si Torre,
Wala na magagawa, andun na sa loob si Tatay Digong. Pag kasi pa kay General Torre is to divert the attention of the public. Sa tingin natin hindi nga. Talagang may kasalanan at mayroong pag-aaway dyan. Oh, yan ang sinagot na yan ni Baste. Ano ba naman yun si Torre pan-divert? Pagkatapos ito, mawawala yan parang bula si Torre. So, ano pang diversion? Mas diversion mga kababayan, isipin nyo na lang ha. Mas diversion kung andyan si Torre mananatili sa pwesto at patuloy na maghahasik. Dahil iba't ibang kaipalan mga kababayan ang ginagawa araw-araw eh. Natutuon sa kanya ang mga balita. Hindi yan diversionary dahil afterwards, mawawala na yan sa hangin si Torre. Ngayon lang yan pumutok. Later on, wala na yan. Dumi na lang yan sa kuko. Sabi nga ni Baste, without your rank, you are nothing. Doon sa issue ng anomalous flood control projects right Malabo. Hindi naman siguro. Malabo. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Di sila nagkakasundo Ugali kasi kasi nagsimula na yan nung Perimulya, di ba? Nagkakasagutan sila. Matagal Hindi mo na naman yan. din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. So, I think Kaululan din. Nagsisisi mga kababayan, oh. Nagtuturo ng sisi. Sa iba. Samantalang ang pinakamalaking sisi ay sarili niya. Isang kaululan. it's blowing up on his own face right now. Siguro pwede. Kasi gusto niya maging parang Herodes. tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects. Oh, parang, ako ang whistleblower dito. Dahil sa kapabayaan ko, dumami ang mga kurap. And yet, Ay, nako. going back sa sinabi ko yesterday, responsibilidad niya naman talaga Command yun. responsibility, mga Dapat, kababayan. in the first place, he did not allow it to happen. Yun naman talaga Correct. dapat yun. Mayor Baste, on a different matter, what is your comment about the statement of Senator Riza Ontiveros about Ayan na, virus na naman. the extradition of Pastor Apollo Kibuloy doon sa kaso niya allegedly doon sa United States? Ay, simple lang naman yan. Habang may kaso si Kibuloy dito mga kababayan, hindi siya ma-extradite. Andyan yan, malinaw yan sa batas. Kung lalabagin na naman yan ng BBM, another kaso na naman yan kanya. Sige nga, patong-patong na mo kaso mo. Do you have a comment about that, sir? Hindi ko alam kung ano talaga yung problema ng US kay Pastor Kibuloy. Pero Si BBM ang dapat i-extradite. Di ba may contempt order yan si BBM sa US mga kababayan dahil doon sa Tagong Yaman? Yan ba dapat i-extradite? alam niyo talaga, mga Amerikano, pulis-pulisan yan sa mundo. Tingnan niyo, kahit saang lahat ng mga Ang sabi, ang habol lang daw mga kamayamanan mga kababayan. Gustong i-sequester. Isimani. bansa na pinuntahan ng mga yan, lalo na dito sa mga Arab countries, sira talaga. You think of one country na pinuntahan ng mga yan na hindi nasira at hindi binomba o hindi walang nangyaring rehimen palit, they operate like differently. They're the hegemon, so there's nothing you can do about it. They have the weapons, they have the power, they have the resources to do what they want anywhere in the world. So kung ano yung issue nila kang Pastor Kibuloy, hindi natin alam. But Hayaan na natin si Kibuloy niyan mga kababayan humarap. Anyway, hindi naman natin talaga kabisado ang talaga mga detalye ng kasong iyan. Hayaan na natin siya. Kaya niya yan. that's always been the case. Everywhere they go, Ewan na lang natin bakit pinagtitripan nila mga kababayan si Kibuloy. Ninabangag. Ang tanging rason mga kababayan pinagtitripan nila si Kibuloy dahil number 1 na supporter sa mga Duterte at makinarya ng mga Duterte dahil may media si Kibuloy at mayroong pera. Mayroong makinarya. Nilulumpo nila. they just, pain and suffering will ensue. Yan talaga ang nakikita ko. Mayor, parang kapareho kasi nangyari Matanda na rin si Kibuloy, no? Matanda na rin. Bakit hindi pinayagang magpiansa mga kababayan? Na clearly naman political itong kaso sa kanya. kay Tatay Digong na sabi nila wanted daw ng Interpol, hindi naman. Itong kay Pastor Kibuloy, sabi nila, rini-request daw ng extradition ng Amerika, sabi ng DFA, wala namang ganung request. Tingin nyo, sasapitin din ni Pastor Kibuloy yung sinapit ni Tatay Digong na Pilipinas ang magsusurrender sa kanya sa Amerika. Probably. Sige, para madagdag na naman yan kaya ngag-ngag Kita mga na naman kababayan. si Sige. Bongbong. Bongbong. Etong pangalan ni PBBM mga kababayan. Bongbong. Tanggalan nyo na NG mga kababayan sa gitna.
Yan ang totoo niyang pangalan siguro. Bagay sa kanya. Isa puppet of the Americans. Mm. You really Amboy. think na makakapasok Yes sir, no? ng ICC detention center si Rodrigo Duterte if this was not a NATO country? Mm. You have to remember that. So it's the Western world that we're up against, and because they do not, like ayaw kasi ng mga Amerikano na sumasagot ka. Mm. Lahat Dapat yes na sir. sumagot sa mga Amerikano, sina Gaddafi, Saddam Hussein. Ang dami, no? Sa kanila mga kababayan, nagbibisikleta lang, no? Sa atin, wala kasing bike lane. Ang bike lane sa atin mga kababayan, kasama doon sa mga sasakyan, sa gilid lang. Sa kanila, separate talaga mga kababayan, Safe ka. Malalapad kasi ang daanan. Kaya payat, no? Maraming payat sa kanila mga kababayan. Mga yan, it's either kung hindi namatay, pinatay, nakulong. So that's the reality. They're the hegemon, you cannot do anything about it. Sana hindi nila pagtripan si VP Sara Duterte. Pero nung panahon ni Tatay Digong mga kababayan, hindi nila kinaya. Dahil unang-unang requirement nila para i-operate ang isang leader ng bansa na hindi sumasang-ayon sa kanila mga kababayan, ay dapat walang suporta ng taong bayan. Kaya kapag malakas ang suporta ng taong bayan sa isang leader kagaya ng mga Duterte, and in the case of VP Sara, kung hindi natin bibitawan mga kababayan, hindi siya gagalawin ng US. Mayor, may mensahe ka ba sa mga kababayan natin Pilipino sa preparation sa hearing po ni PRD ngayong September 23? September 23. Yun, sabi nung Less than 1 month na lang mga kababayan. Hindi naman kalaban, but those who, the opposition, I think Sino they yan? will gather. Mag-gather ang oposisyon? Di ba kapilanggot lang sila mga kababayan dati, no? Nung hinatid dyan si PRRD, ang opposition, less than 10. Tapos, mayroon pa mga puti mga kababayan. Siguro hakutan to the max sila mga kababayan. Mag-gather din. Gather din tayo. Punta tayo dyan. Hiramin natin ang walis si Dilima. May walis ba yung lumilipad si Dilima? Paramihan lang naman to. O pwede si Admiral mga kababayan. May walis din yun. Punta tayong lahat dito. Kita tayo dito sa confirmation trial ni Sana all. so that they will see Di ba nung rally dyan mga kababayan, umabot ng libo-libo? Nakakakilabot mga kababayan, parang naging Filipino community na. kung gaano tayo kadami talaga. Mm. We've proven that sa midterms elections. We've proven that 2016 nung pagkapanalo ni PRD. And itong confirmation trial, if they are, so itawag hagits, Tagalog, yawa. Ano daw Tagalog sa hagit. Like hamon. Challenge. Hinahamon. Kung hinahamon nila tayo na they will, gather, they will congregate to make a demonstration, then we will also Hinahamon tayo ng kabilang kampo mga kababayan, ng mga kampo ng mga Diablo. Magde-demonstrate daw sila para ipahiya si Tatay Digong. Uy mga Pilipino, yung kaya, can afford pumunta dyan, mag-gather kayo sa confirmation of charges. Paramihan. September 23. Tingnan natin ang booking ng aeroplano mga kababayan. May available, ang daming available. Ang hindi available, ang pera na lang. accept the challenge. Ang ticket. So, yung mga interesado, if you want to, Baka sabihin ng yung Netherlands mga kababayan, wag na natin palabasin ito dahil kumikitang kabuhayan ng ating tourism. Dumadami pumapasok dahil kay Duterte. fight for former President Rodrigo Roa Duterte be here in The Hague. We'll gather ourselves peacefully. Pasali. Pasali. So, all the support that we Pero can. makasakay naman kami ng eroplano. Lagi na lang tricycle ang sinasakyan namin. So, our strength is in our numbers. Yes, right. Lagi natin. Mayor, maybe this is off topic. Eto si Alvin, mahilig lumiko mga kababayan ng tanong. Ano naman yung off-topic na yan? Na-question ko na rin to sa mother mo at sa Tapos na pala. kapatid mo, si Titi Sara. Mayor, are you pro or against cremation? Nako. Boring yan. Bakit dumating ka sa cremation? Wag naman
Wag mo namang dagdagan ang iniisip ni Baste. Cremation na ang pinagtatanong nito. Buhay pa si Tatay Digong. Tapos na yan na topic. Wag mo lang paulit-ulit. Cremation? Yes. I think that's up to the individual, sa totoo lang. Depende na yan sa pamilya. Kasi traditionally, Pero gusto ni Tatay Digong, mga kababayan eh. Hindi, kung anong gusto niya, yun na. mga tayong mga Katoliko, yun na yung natin. Pero ako, personally, you mean sa tatay ko? O kasi pinost ko kanina. Pinili niya eh. Pinost ko kasi kanyang umaga yung sinabi ni PRRD na gusto niyang magpa-cremate. I do not want to think about it. I do not want to... Ako, cremate! Ako gusto ko magpa-cremate para ayaw ko maging kalansay. Gusto kong maging abo na lang. I want to see him leave that place alive. Yes. Sorry for that question. No, it's okay, it's okay. Si Alvin pala. Oh. Alvin, no? Patay na ang pinag-uusapan, mga kababayan. I want to see him alive. But ako, kung mamatay ako, magpa-cremate ako. Ako din. Ayaw ko maging kalansay. Gagawin pa tayo panakot sa bata niyan. Magbungo, Si VP Kasi gusto ko nasa bahay ako ng mga apo ko, hindi ako wala doon sa yuta ba? Wala daw doon sa soil. Tsaka mahal. Oo Mahal nga, pag nagbabayad ka pa ng mga Kabaong! Si VP kasi against siya. sa Against. Tapos yung mama mo, sabi niya, depends lang sa tatay niyo po. Wag na yung topic na yan, Alvin. Hindi pa mamatay si Tatay Kung Digong. ano gusto niya. So, yun lang. Okay na yan. Akala natin tapos na yung issue na yan. Wag na Hindi. ulit-ulitin. Kasi Siguro- pangit sa pandinig, mga kababayan. Buhay pa yan si Tatay Digong. Pinag-usapan lang yun dati dahil kailangan pag-usapan pero tapos na yun. Move on. naman, tanungin muna natin yung kayo, mga Pilipino, kung anong gusto niyo. Kung saan yung mura? Gusto namin iuwi, Mayor. Basta kailangan Buhay. tatayo Buhay! Duterte Monument. Pero hindi, dapat buhay. Dapat buhay. Dapat niyo buhay. yung tanong, tapos sasabihan ko sa sinabi niyong hindi kayo papayag kasi gusto niyang ilibing sa libingan ng mga bayani. Yes. Hindi papayag yan si Tatay Digong. Malayo ang libingan ng mga bayani, mga kababayan. Gusto lang niya, doon lang sa Davao siguro. Kung saan naaabot itong tanong nila, mga kababayan, no? Baka aabot yan sa tanong, mga kababayan, na ano sa tingin mo ang mangyayari life after death? May nagtanong yan, mga kababayan, sinagot ng pabalang. Ang sagot, mga kababayan, yung pilosopo, yan ang tanong na kailangan mo pang mamatay bago mo masagot. Bakit kasi naabot Hindi dyan sabihan sa... ko, hindi papayag yung mga bata mo sa labas. Okay. Hindi naman ganun lang. Mayor, ano na lang po, mensahe po sa mga kababayan nating mga Pilipino buong mundo na patuloy na nagmamahal sa Salamat, pamilyang syempre, Duterte, salamat. sa inyo po, Mayor, at sa mga kababayan natin sa Davao City. Hindi talaga nawawala yung mga mensahe, no? Okay. Paulit-ulit na araw-araw, Pero sige na lang. Ganun The same. pa rin. Ganun pa rin, Sinayang yung question. Marami pang dapat i-question. Tuloy lang. Kung ano yung plataforma ng tatay ko noong 2016, lalo na yung mga talagang naniwala sa kanya, noon pa, mula nung Good governance, mga kababayan. Ito ang kaibahan ng mga Duterte sa mga ngag-ngag, mga kababayan. Diba? Ang plataforma ni na PRRD, good governance, war against criminality, drugs, etc., crimes, criminals. Yun talagang klaro. Hindi yung, kay BBM, mga kababayan, sama-sama tayong babangong muli. Wala talaga, mga kababayan. Walang plataforma. Lahat, paulit-ulit, mga kababayan, sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Walang ibang bukang bibig, sama-sama tayong babangag muli. Yan lang. At tayo naman dati, para tayong mga baliw, yuhuu! Sama-sama tayong babangon! Ngayon natin napagtanto, anong ibig sabihin sama-sama tayong babangon? Paano? Bumangon ba o bumangag? simula pa lang, yung plataforma niya is against drugs and corruption, is against criminality. Yan malinaw, mga kababayan. Peace and order. Yan ang importante. Tuloy nyo lang yung support. Sa BBM, Walang plataforma. Sama-samang babangong muli lang pinagsasabi lagi. Doon at paniniwala na maibabago pa natin yung bansa natin. And yung tunay na pagbabago
siguro hindi naman makakakuha ng ganitong klaseng suporta yung tao na yan na nandyan ngayon sa loob ng Grabing ICC. support, no? Grabing support, mga kababayan. Hindi dahil sa mayroon tayong hinihinging kapalit. No! Ito na ang sukli natin, mga kababayan, sa ginawa ni Tatay Digong. Afterwards, wala tayong inaasahan, mga kababayan, na igaganti sa atin ni Tatay Digong. Ito na ang ganti natin sa kanya. Sukli. Yan, mga kababayan. Spending their own money, using their own time, kung walang nagawang maganda yung tatay ko. So tuloy nyo lang. Yes. Paglalabas yan, okay. Nandyan yung kapatid ko. If she will... Pero, kung example, mga kababayan, lalabas si Tatay Digong, safe ba siya sa Pilipinas? Sabi ni VP Inday, baka matulad siya ni Ninoy, mga kababayan, na pag-uwi. Uy, bangag pa naman, mga kababayan. Ay, nako. Sana nga, no, protect Tatay Digong. bid for the 20... Ang dami na niyang kalaban, mga kababayan. Mga makakaliwa, mga bangag, mga NPA, mga kriminal, mga drogista na lalong lumalakas ngayon, mga kababayan. Yung mga, di ba? Mga lords na mga pulburon lords, mga kababayan, na ngayon namamayagpag. Yan ang nag-aabang ni Tatay Digong pag-uwi. 28 elections for the presidency. Pwede yun. Hindi natin alam. Diyos lang nakakaalam ng lahat. Yes. So, yeah. Just pray for each and every Filipino. Just pray for the country. Pray Keep for on the moving forward. Di talaga madali ang buhay. Pero sipag at pakikipagtulungan lang talaga yan. At higit sa lahat, mga kababayan, pipili tayo ng tamang leader. Next time, wag nang pabubudol. Enough na, singagba. No more Marcoses, mga kababayan. And the likes of him. Gusto ko, if you want to build a country na the country that you aspire for. Tingin natin, mga kababayan, no? Hindi malayong magiging presidente din ito. Madali lang si Sara, mga kababayan. Si Sara, maliwanag na. Pero 6 years lang, mga kababayan. Hindi sapat, mga kababayan, ang oras sa 6 years para i-fix ang ating bansa. Kung ayaw nila, mga kababayan, na Duterte din ang susunod kay Sara, sige, pwede si Bongo, mga kababayan. Pwede si Bato. Pwedeng si Marcoleta. And then, eventually, mga kababayan, etong si Baste, hihinog din ito, mga kababayan. Hinog na nga ito ngayon, pwede na nga, pero mas lalo pang hihinog ito si Baste. At mga ganitong mga katangian, mga kababayan, katangian na kanyang tatay, andyan ka, Baste. Maganda ang kakaharapin ng ating bansa, mga kababayan. Huwag na tayong maghalal ng mga bangag, mga kababayan. Kung pwede, straight na, kaalyado lahat ng mga Duterte. Huwag na tayong maglagay ng iba. Baka Duterte na lahat, mga kababayan, para gumanda ang ating bansa. Mayor, kami sa Cebu, ikaw talaga yung presidente namin. Presidente sa homeowner sa Solution siguro na. Hindi talaga, 2028 sa Philippines, ikaw talaga. Ano namin. Si Sara pala! Ayaw na. Yun talaga, ano namin. Sag-asar ako sa gobyerno kaya wa ko ilang nibaw ang trabaho manggod. Political science ko graduate. Pulsay. Pag dili ko musud og gobyerno kasi call center ko, maestro, di ako kutob. Ang sabi niya, mga kababayan, ako kasi ang kurso ko political science. Kung hindi ako papasok sa gobyerno, baka doon ako sa call center. Pero it's your destiny. Yeah. Ot lang. You know, Masyado pang maaga. Si Sara pa muna. pure nakibaw at kabaluan na kapoy kayo. Sabi niya, we cannot tell dahil mahirap din yan eh. Manggo na sabot ang ginapangambisyonan. Hindi yan isang bagay na inaambisyon. Kusa yung Tawa darating. ko amahan, no? Tingnan nyo. Hirap. Tingnan nyo ang aking tatay. Son sa nga nasa iya kang una-una nga porma sa nasod na iyang gusto. Unsay gibuhat sa iya ka. Ang aking tatay, mayroong gustong mangyari sa ating bansa. Anong nangyari sa kanya? Kulong. Any comment po sa gusto pong mangyari ni Senator Robin Padilla na yung mga elected official daw po is ililibag pa drug test. Maganda talaga yan. Maganda talaga yan. Para Hindi hahantong yan sa ganyan, mga kababayan, kung nagpa-drug test na si BBM. Unahin na lang si BBM. Yan na naman talaga ang ating target. Pilitin natin. Sinong hahawak sa kamay?
Sa paa. Ako, hawak sa buntot. Tapos na yung usapan na yan. Mm. Maganda yan. Kung kakasalang talaga yung presidente, yung Tapos lahat na sana. ng mga elected officials, ano problema yan? Para alam mo na yung mga nagdedesisyon sa mga opisina na Eto na lang, no. Yung humahawak ng mga crucial na posisyon, mga kababayan, sa gobyerno. Presidente, yung cabinet secretaries, mga kababayan, mga mayors, PNP chief. Oh, yan. Hindi pwedeng mga bangag yan. na inuupuan nila nasa tamang pag-iisip. Mm. Tante yan. Well, sinasabi ko lang kung ano nangyari in midterms. Mm. Overwhelming nga yung resulta na nakuha natin despite of the fact na opposition tayo ng admin ngayon pero yung may mga pumasok tayo ng mga senador at hindi rin nakuha talaga ng presidente yung pinagyayabang ng 12 zeros. 12C. Sa tingin na natin, mga kababayan, no, maraming Duterte ang pumasok, mga kababayan. Di ba? Statistically, lahat ng OFW, mga kababayan, lahat ng men in uniform, lahat ng buong Mindanao, Duterte, majority sa Visayas. And then nagkakatalo lang sa Luzon? I don't think so. Lalong-lalo na't andyan si George Garcia, mga kababayan, na tinataasan talaga ng kilay yan si George Garcia, no? So, yun. It's inuulit ko lang sa kanya. Kasi minsan nakakalimutan niya na yung yung mga anong nangyari nung midterms. Nag-a-update lang si Tatay Digong, mga kababayan. Dahil, sayang kung nandito lang sana si Tatay Digong noong panahon ng eleksyon. Nagmamagnet siguro yun, mga kababayan, ng mga botante talaga. And nagtatanong siya sa 2028 kung kumusta yung kapatid ko, tapos daw ba? Sabi ko, di ko alam. Siguro, depende. Hindi natin alam, mga kababayan, dahil alam nyo naman, unpredictable, mga kababayan. Diba dati si Sara, akala natin tatakbo na. Pero biglang nag-vice. What if magba-vice ulit, mga kababayan, at mayroon pa rin tatakbong ibang presidente na ititatandem niya? Di ba hindi bawal na magba-vice ka pa rin? It's better pag yung kapatid ko yung nagsabi nun. Next year daw, Sumagot December. sa tanong niya. Pagkakasibak, okay. Sa tingin natin, made up na mind ni Sara kung tatakbo man siya o hindi. Pero, yung announcement, mga kababayan, December 26, 2026. Pero the fact, mga kababayan, na mayroon siyang date of announcement, meaning, mukhang tatakbo. Malamang sa malamang tatakbo yan, mga kababayan. Okay talaga yan. Meron pa questions? Meron pa At kung ba? wala na, kasama po niya ibang Wala na. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.